Pumasa na sa second reading kagabi ang House Bill 11287 o ang tinatawag nilang term setting para sa mga barangay officials. Dahil sa pasado na rin ito sa Senado, mukhang konti na lamang ang pagdadaanan para ito'y maging ganap na batas o Republic Act. Ang tanong, ano ba kaya ang pwedeng humadlang dito? Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. Sa isang pinakaabangang session kagabi, ay pinasa ng House of Representatives ang House Bill 11287, fixing the term of office of barangay and SK officials na maging 6 years at 2 termino. Ibig sabihin, ang barangay at SK elections ay mauurong sa 2029 imbis na ngayong taon. Sa Senado naman, ang kanilang pinasang panukala, ang Senate Bill 2816 ay nagbibigay naman ng 4 na taon at 2 termino sa mga barangay officials at nais nilang mag-eleksyon sa 2027. Dahil mayroong pagkakaibang bersyon sa dalawang kamara, ito ay pag-uusapan para ayusin kung ano ang mananaig sa isang bicameral conference. Kailangang ikonsidera ng BICAM panel na ang bersyon ng Senado ay may sinasaklawan. Ayon sa SB 2816, ang halalan ng barangay at SK ay sa October 20, 2027. Ngunit ito rin ang buwan para maghain ng kanilang COC or Certificate of Candidacy ang mga tatakbo sa national and presidential election. So saklaw, isa pa, pagkatapos ng 2027 BSKE, ay ang susunod na eleksyon nito ay sa 2031. Saklaw pa rin ang eleksyon ng NLE. Kaya't naniniwala ang The Fourth Estate na malaki ang tsansa na manaig ang bersyon ng Kongreso na may panukalang 6 na taon at 2 termino sapagkat wala siyang sinasagasaang local and national election. Yung bersyon ng Senado mukhang pabalat-bunga na lamang. Alam nila na ang bersyon ng Kongreso ang mananaig bandang huli. So, ang tanong na naman, meron ba bang bumabalakid kapag batas na are? Attorney Romulo Maquinental, ang abogadong kumalaban sa postponement ng barangay elections noong 2022 sa Supreme Court, ay nagpahayag na muli na ang batas na sinusulong ay unconstitutional, deceptive, and misleading. Bukod daw sa unconstitutional, ito raw ay panloloko at panliling lang sa taong bayan. Dagdag pa niya, tinatanggalan raw ng karapatan ng mga botante na bumoto ng kanilang barangay officials sapagkat ang kadagdagang 4 na taon ay magiging isang holdover capacity ng mga nakaupong opisyalis. Hindi pa daw sinunod ang guidelines or criterias na naset ng kasong Macalintal versus Comelec noong 2023. At bakit daw ito gagawin sa mga barangay officials, ngunit ang mga mayors at governors ay nasa 3 taon lamang ang termino. Ano ang napakahalagang gawain ng barangay officials para dagdagan sila ng 3 taon? At kung batas naman ang susundin, nasilip rin ni Atty. Macalintal. Nalabag ito sapagkat ang panukala must not embrace more than one subject which shall be expressed in one title. Ang tinutukoy po niya ay bagamat term setting ang iginigiit na panukala, ito ay politikal at ang motibo ay mapospone ng eleksyon. Walang pinagkaiba sa dating inihaing bill on the postponement of the BSKE noong 2022. Kaya marami pa ang pwede mangyari kapag pumasa ang panukala at ito ay isang maging ganap na batas na. Ang susunod nating aantabayanan na ay ang laban sa Supreme Court. Ako po si Butch Serrano para sa Fourth Estate. Hasta mañana.